magandang umaga po sa bawat isa. Tayo na po tayo sa umagang ito. At sige po, handa natin ating puso, magpuri tayo at sambahin natin ating Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Come on, we clap our hands to our God this morning. He deserves all our praises and all our worship. Come on, palakpakan po natin, lakasan pa natin. At sa umagang ito, magbigay tayo ng papurit parangal in our worship sa Panginoon. Sige po. Hallelujah. Come on, we clap our hands. Hey. Thank you, God. Hallelujah. Panginoon, we lift you up. We honor you, God. Hallelujah. We exalt your name. Thank you, Jesus. Come on, we sing. Wonderful, so wonderful is your unfailing love. Your cross is spoken mercy over me. No eyes has seen, no ear has heard, no heart could fully know how glorious, how beautiful you are. We say, beautiful one, I love, beautiful one, I adore, beautiful one, my soul, my heart sings. Powerful, powerful, so powerful, your glory fills the sky. Your mighty works display for all to see. The beauty of your majesty awakes my heart to see. How marvelous, how wonderful you are. We say, beautiful one, I love, beautiful one, I adore, beautiful one, my soul, my heart sing. Beautiful one, I love, beautiful one, I adore, beautiful one, my soul, my heart sing. Hallelujah, Lord, your name, oh God, is beautiful. We sing to the Lord. Open my eyes to your wonders anew. You captured my heart with this love. 'Cause nothing on earth is as beautiful as you. Yes, God, open my eyes. You open my eyes to your wonders anew. You capture my heart with this love. 'Cause nothing on earth is as beautiful as you. You open my eyes, you say. You open my eyes to your wonders anew. Capture my heart with this love. 'Cause nothing on earth is as beautiful as you. God, you open my eyes. You open my eyes to your wonders anew. Capture my heart with this love. 'Cause nothing on earth is as beautiful as you. Beautiful one, I love, beautiful one, I adore, beautiful one, my soul, my heart sing. Beautiful one, I love, beautiful one, I adore, beautiful one, my soul, my heart sing. One more time, say, beautiful one, I love, beautiful one, I adore, beautiful one, my soul, my heart sing. Sing my soul, my soul, my soul will sing. My soul will sing. My soul will sing. Beautiful one. One more time, we sing my soul. My soul will sing. My soul will sing. My soul will sing. Beautiful
Come on, palakpakan po natin ang Panginoon. Beautiful you are, my God. Come on, clap our hands to our God sa umagang ito. Yes, Lord, we worship you, God. Lord, we are in awe of you, Panginoon. Hallelujah. Come on, we sing to the Lord sa umagang ito. Sing. We are a chosen generation, rise up, holy nation. God, we live for you. You have called us out of darkness into light so glorious. God, we live for you. God, we live for you. God, we live for you. We live for you, Lord. We run with passion for your name. We run. Yes, God. Freedom. You've broken every chain. We run. Come on, we declare. Our God will not be moved. Our God will never be shaken. We run to you. We run. We are a chosen generation. Rise up, holy nation. God, we live for you. Darkness into light so glorious. God, we live for you. We run with passion for your name. We run. Yes, Lord. Freedom. You've broken every chain. We run. Come on, we declare it today. Our God will not be moved. Our God will never be shaken. We run to you. We run. We are a chosen generation. Rise up, holy nation. God, we live for you. You have called us out of darkness into light so glorious. God, we live for you. We are a chosen generation. Come on, rise up, holy nation. God, we live for you. Have called us out of darkness into light so glorious. God, we live for you. Come on, we proclaim. Our God will not be moved. Louder now. Our God will never be shaken. Our God will not be moved. Our God will never be shaken. Our God will not. Come on, you say. Our God will never be shaken. We run to you. We run. We are a chosen generation. Rise up, holy nation. God, we live for you, Lord. You have called us out of darkness into light so glorious. God, we live. We are a chosen generation. Rise up, holy nation. God, we live. We live for you, Lord. You have called us out of darkness into light so glorious. God, we live.
Thank you, Lord. Come on, palakpakan pa po natin ang Panginoon. Yes, God, we live for you and you alone. Hallelujah. Thank you, Lord. We lift you up, Panginoon, sa aming kalagitnaan, sa aming buhay, O Diyos. You are the God that saved us, Panginoon, that redeemed us, gave us hope, Panginoon, brings light, Panginoon, sa aming buhay. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Panginoon, Lord, we give you our worship, Panginoon. You deserve it, Panginoon. You deserve it, God. Come on, sa umaga ito, kapatid. Come on. Can we worship our God? Yung worship na the Lord deserves. Come on. Can we lift our hands to the Lord and close our eyes and start thanking the Lord today? Salamat, Panginoon. Thank you, God, for everything. For everything, Lord, we thank you, God. Lord, we are grateful. We are grateful. Yes, God, sa lahat ng bagay na ginawa mo, Diyos, kami nagpapasalamat. At Lord, kami magpupuri sa iyo, Panginoon. Ano man ang pwedeng sitwasyon namin right now, Panginoon, hindi ito magiging dahilan upang hindi ka namin tawagin, upang hindi kami magtiwala, Panginoon, sa iyo. Sa kaya mong gawin, Panginoon, sa ginawa mo at gagawin mo, Diyos, sa aming mga buhay. Lord, we lift you up, oh God. Come on, church. Wherever you are right now, whatever situation ang nangyayari sa buhay natin, come on, worship the Lord today. God is good. Lord, you are powerful. God, we believe in you. We believe in your promise. We believe that you are our hope, our life. Lord, we look to you. We look to you, Lord. Hallelujah. Come on, come on, come on. Worship him today, Jesus. There is no one like you, Lord. There is no other. No one like you, God. Hallelujah. Your name is everything. Your name is everything to me. Your name is everything to me. Jesus. Hallelujah. Oh Lord, you've searched me. You know my way. Even when I fail you, I know you love me. Your holy presence surrounding me. In every season, I know you love me. I know you love me. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What could separate me now? Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Come on, church, we sing. You go before me. Yes,
Yes, I know. You shield my way. Your hand upholds me. I know you love me. I know you love me. Come on, we sing. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What could separate me now? Come on, we sing to the Lord. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What could separate me? Come on, we say, you tore down faith. You made a way when you said that it is done. Thank you, Lord. You tore down faith. You made a way when you said that it is done. Come on, church. You tore down faith. You made a way when you said that it is done. Hallelujah. You tore down faith. You made a way when you said that it is done. And when the earth fades, falls from my eyes, as you stand before me. Come on, church. I know you love me. I know you love me. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What could separate me now? Come on, we sing. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. Thank you, Lord. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What could separate me now? At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me, Lord. No greater love, Jesus. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What could separate? Come on, people of God. Oh God, at the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love. Thank you, Lord. You have overcome the grave. Your glory fills the highest praise. What can separate me? Come on, we say, you tore the veil. You made a way when you said that it is done. You tore the veil.
said that it is done, you tore the veil, you made a way. When you said that it is done, and at the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave, your glory fills the highest place. What could separate me now? One more time, we sing to the Lord. And at the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave, your glory fills the highest place. What could separate me now? Thank you, Lord. Come on, we clap our hands sa Panginoon, kapatid. Thank you, Lord. Yes, God. Thank you for the cross. Thank you for what you have done, Panginoon, sa buhay namin, O Diyos. God, sige, Lord, hayaan mo sa umagang ito, Panginoon. Lord, dito kami umangkla, Panginoon. Dito kami manampalataya. Sa'yo kami patuloy na tumingin, Panginoon, sa lahat ng bagay, O Diyos. Lord, your words today speak to us, Panginoon. Speak into our hearts, our minds, Panginoon. Salamat, O Diyos, dahil, Lord, meron kaming Diyos na andun ang concern, andun ang pagmamahal, Panginoon, sa aming mga buhay. Sige, pwede bang palakpakan natin ang Panginoon for that? Thank you, God. Thank you, God. Lord, sa iyo ang kapurihan. Sa iyo po ang pasasalamat sa lahat ng ito, Diyos. We love you. In Jesus' name we pray. And everyone say, Amen and Amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. Tayo po ay makaupo na. Sige po, straight na tayo sa kanyang mga salita. Tulad ng sabi ko kanina, no, yung kwento ni Jesus, at alam naman natin na ipanganak siya minsan, ikinento ng Bible, doon siya sa sabsaban, at doon siya na isilang kanyang nanay, kasama ng kanyang tatay, no? But after that, medyo yung Bible, nagkaroon na ng katahimikan patungkol sa kanya. At after 1 year, na nabanggit muli si Jesus. Kung maalala ninyo itong si Simeon, na nung una pa lang meron na siyang revelation sa Diyos, na sabi sa kanya ng Diyos, hindi ka mamamatay hanggat di mo makita yung batang naipanganak na magiging Messiah o Messias, maging salvation ng sangkatauhan. So, di ba maalala natin na dinalan ni Joseph at itong si Mary sa templo at upang etong si Jesus ay handog. At etong si Simeon ay nandoon, nasaksihan niya at nakita niya etong bata, etong si Jesus. Kaya sabi nga niya, claim niya or dineclare niya na yung pinangako sa kanya ng Diyos na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya makita ng literal yung tagapagligtas. At that day ay sinabi niya na ngayon pwede na akong mamatay. Yun yung kwento, no? At pagkatapos nun, nawala na naman yung kanyang kwento. Hindi na siya pinag-usapan ng Bible. Hanggat sa nung 12 years old siya ay, di ba, hinahanap siya ng kanyang nanay. At siguro yung typical na nanay, nasa na itong batang ito? But siguro baka nga pwedeng nasa panahon ng kainan. Gano'n naman yung mga nanay. Ano? Hinahanap natin yung
natin pagka yung oras ng kainan na, kain na tayo, nasa na si Jesus. So, parang ganun. But, nag-end up siya na nakita niya si Jesus ay nandun sa templo. So, di ba, sabi nga sa kanya ni Mary, saan ka ba galing? Ba't di ka nagpaalam para praise, So, maraming conversation yun. Hinahanap kita kanina pa. Pero, of course, narinig naman natin yung sagot ni Jesus sa kanya na parang rebuke, na hindi mo ba alam nandito ako sa tahanan ng aking ama. So, alam mo yung mga wordings, na parang, ano sinasabi nito? But that, in the end, wala na yung kwento. Hindi na naman siya naikwento na after nung umabot siya na siya ay ng 30 years old sa kanyang edad. But hindi gusto ko lang din ikwento. Kasi nga bang inaaral ko siya, naalala ko din yung experiences ko na nung bata pa lang ako, 4 years old, I think. Kasi yung memory kasi, basta nandyan sa ganung mga edad na sa lugar namin, sa community, naalala ko kasi yung aming bahay, compound kami ng yung family namin, yung mga relatives doon. But may memory ako na may pumapasok doon na mga Bible teachers, sa mga bata, yung summer, ano ba tawag dyan? Yung summer class, parang ganun. But, yun, memory lang, saglit lang, ng mga ilang attend lang siguro, kasi basta ang naalala ko, may candy. So, yung parang ganun, But, hindi tumatak sa isip mo. In fact, yun na nga, sa ibang mga sermon ko, naalala ko, kahit sa saglit ng panahon na yun, hindi ko siya maalala kung gaano katagal, pero ang alam ko, mabilisan lang yun Mabilisan lang. Siguro mga ilang summer camp naman, di naman tumatagal yan So, may nabuo sa aking kanta, yung awitin ng mga Bible study, ng mga kids. 2 songs na talagang hanggang ngayon, memoryado ko. In fact, maalala ko nung siguro mga 6 years old, 7 years old ako, kinakanta ko siya pero wala nang ganun, wala na akong experience na umattend pa ng mga ganung. Kasi maalala ko, lumipat na kami ng lugar. So, yung pagka gusto kong umawit, yun yung inaawit ko, 2 awit na yun. Yung basta praises song or, diba, 2 yun. But, inawit ko nga minsan dito yun sa pulpito. Pero natapos na yun, nawala na sa memory ko. Hanggang sa one time, ibang lugar naman, at ibang community kasi hindi ko alam, palipat-lipat din kami ng bahay So hindi naman, pero basta yung ganon, ibang community. So parang laro-laro, mga larong bata, 8 years old. So, parang napadaan kami sa isang church, Christian church. Biglang nakita ko sarili ko, nandun na ako kasama ng mga kalaro ko. Pero I believe na baka in-invite kami habang dumadaan sa daanan sa harapan nila. So, isip ko nga, sabi ko nga kanina, di ko nga alam yung itsura ko doon kung nakachinelas lang. Definitely, nakachinelas. Baka nga wala pang chinelas. Hindi ko alam Pero inisip ko, ano kaya itsura ko doon? Yung parang di ka naman prepared, hindi ka naman, basta na lang pumasok ka. Pero ang memory na naisip ko, iba yung pakiramdam. 8 years old. Tinitignan ko nga yung mga kasama ko, siguro mga 3-4 kami, parang sila wala sa sarili. Pero ako sabi ko, bakit parang iba yung pakiramdam ko dito? Yung ramdam mo ang Diyos. So, tapos na yun, hindi ko na rin nakalimutan yun. Hanggang sa mabot ako ng 9 years old, nag-aaral ako, dumating ako sa punto na merong itong si Jimmy Swaggart na siya sa television, alam ko yung oras niya, 3:00 ng hapon. Kasi one time, parang nagbukas ako ng TV, nabuksan ko siya, tapos, basta hindi ko alam, ang English, malalim yung English Ano ba naman, 8 years old, pero talagang
hindi ko makalimutan, iyak ako ng iyak habang pinakikinggan ko siya. Hindi ko nga, naiintindihan ko yung in the sense, pero yung lalim ng English niya, sobra. Pero talagang maalala ko, yung iyak mo parang, basta, siguro that time wala yung nanay ko na parang ready akong umiyak talaga. Kasi sabi ko, yun yung memory, But, tuwing ganong oras, gusto ko nang umuwi. Galing eskwela, yung nagmamadali ka kasi inisip mo, 3:00 na, gusto ko manood talaga nung crusade o yung television, ano ba tawag dyan? Meron siyang slot 3:00 ng hapon. So, medyo matagal din akong ganun. Tinatago ko sa nanay ko, basta manunod ako, dandaan lang. Tapos, maalala ko, umiiyak ka talaga. Kasi karamihan ng yung preaching ni Jimmy Swaggart, deliverance yung about sin, mga vices, mga ganito. Ano bang malay ko dyan? Pero intindi ko yung sinasabi niya. No? Pero kalaunan, nawala din. Hindi ko na, siguro matagal-tagal din, mga 1 taon siguro. Kulang-kulang 1 taon, nandun yung desire ko hanggang sa nawala na, napokus na ako sa mga laro-laro. Nawala na. But umabot ako ng, yun na nga, 20 years old, 23, naalala ko si Lord. Naalala ko that time, ito serious na kasi, nakaten ako na isang church. At yun din yung experience na nagsama yung uhog, yung laway, yung luha, sobrang iyak at talagang pakiramdam mo ay ikaw talaga kausap, pero dami naman. So, doon nagsimula yung aking journey kay Lord. Teka muna, yun na nga Sabi ko, ba't ko ba ito kailangan sabihin? But siguro, gusto kong sabihin na sa simula pa lang, di ko alam baka ikaw, di mo lang din napansin na sa simula pa lang ay may sinimula na sa iyo si Lord. Hindi mo lang siya masyadong nabalikan, pwedeng sabihin mo, Lord, ba't ngayon lang kita nakilala? Pero ang totoo, nung una pa lang, meron nang itinanim sa iyo si Lord. Alam mo ba yun? Parang ito si Jesus. Sabi ko nga, alam natin, bago siya pinaglihi, hindi naman talaga siya anak ni Jose. At sabi, inspired siya ng Holy Spirit. Di ba? Yun ang simula. Hanggang sa isinilang siya sa sabsaban. Hanggang sa yun, after 12 years, bigla siyang kinento muli. And then, dumating na siya sa punto na yun na talaga yung pinaka-calling niya, yung umabot siya doon sa edad na siya ay 30 years old, ay nagtuloy-tuloy na siya sa kanyang ministry. Sige po, balik ako sa kwento ni Jesus, na alam natin that day, itong si John the Baptist, na alala niyo, sabi niya, nung una ding labas nito si John the Baptist sumigaw doon sa kalagitnaan sabi galing sa ilang that repent for the kingdom of heaven is at hand. Tapos ang mga tao nagkaroon na ng parang response that time, and the Bible says nung si Jesus ay habang si John the Baptist ay nagsabi that repent, sabi niya, for the kingdom of heaven is at hand. In fact, itong si John the Baptist ay, kung maalala nyo, na nagpakilala talaga siya na kung sino siya. Sabi niya, ako ang maghahanda ng daan. Ito nga ang tinutukoy niya, si Jesus. That in the end, ito yung kanyang mensahe sa mga tao. Sabi niya, repent for the kingdom of heaven is at hand. And then, nagtuloy-tuloy na. Then sabi ng Bible that to si Jesus na nung ini-introduce niya na si Jesus, then sabi ng Bible, ang Diyos Ama nagsalita, sabi that, behold, the Lamb of God who has taken away the sins of this world. But nagtutuloy-tuloy pa, at yun na nga, yun na nga. Yun si John the Baptist, kasama sa kanyang declaration that in the end,
ito yung galing from heaven, sabi, this is my beloved son. Pinakilala siya, no? That I am well pleased. So, nagtuloy-tuloy na yung kwento ni Jesus. Pagkatapos siyang ipinakilala ng Diyos, that sabi niya, this is my beloved son. At etong si John the Baptist ay binabtismon siya. At ang Bible, nagtuloy-tuloy na ng kwento patungkol kay Jesus, that etong si Jesus ay nagsimula ng fast. Nagfast si Jesus for 40 days for preparation for His ministry. Ayon sa Matthew chapter 4, verse, I think 1 to 11, hindi ko na yan pinalagay dyan, medyo mahabang ang kwento, but alam natin yun na that in the end, may nangyari after he fasted for 40 days, the enemy tempted him in 3 categories. Di ba? Yung sa Matthew chapter 4, nagsimula sa verse 1 to 11, ino-operan siya ng mga something that in the end ay magbow lang sa kanya. Yung etong enemy. Ang una, ang in-offer sa yung temptation, yung lust of the flesh, then the lust of the eyes, and yung pangatlo ay the pride of life. In-offer sa kanya yung mundo. But ano yung nangyari? Having Jesus sa kabila ng andun yung testing o yung trap ng enemy, etong si Jesus ay naipasa niya. Having survived the test, hindi ko alam na ganun talaga Kapag meron kang panawagan, that in the end, ang enemy, babantayan ka talaga, na kapag nandun ka na sa right timing, hindi talaga papayag ang enemy na talagang magtutuloy-tuloy ka. Hindi ko alam, experience din ninyo yan. Na mararamdaman mo talaga na lahat i-offer sa'yo, na huwag ka lang tumuloy-tuloy sa panawagan. Dahil alam ng enemy na sa simula pa lang, may plano sa iyo ang Diyos. Ito yung ginawa niya kay Jesus, but at least nakita natin si Jesus, na-survive niya yung test. Hindi niya binigyan ng alaga, although ang bibigat ng ino-offer sa kanya, ang lalaki. That in the end, he proceeded to the temple. Ito yung kwento. Pagkatapos niyang mag-fast for 40 days, ando ng enemy kasi alam ng enemy, gutom na gutom siya Inoperan siya ng tinapay, pero inoperan siya ng mga bagay-bagay, but he survived. Then pagkatapos ay tumuloy-tuloy siya sa templo. Doon yung Bible, inano ko lang. Nagtuloy-tuloy siya sa templo at pumasok siya sa templo, dineclare niya yung sinabi ni Isaiah chapter 61 verse 1. Nandiyan ba yan? Sige, mamaya. Sige, ito yung kanyang binigkas. Alam niyo ba yun? Yung tuloy-tuloy, yung walang patid na makikita mo, organize lahat, order. Galing sa fasting, galing sa sobrang testing, pero tumuloy-tuloy siya. Pumasok sa synagogue, binuksan ang aklat ni Isaiah at binasa niya yung Isaiah 61 verse 1. Ang sabi dito, at ito yung binasa niya sa harapan ng mga tao, "The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to preach the good tidings to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those who are bound." Binasa niya ito. Meron akong gustong sabihin dito So, at tinuloy-tuloy niya, verse 20, then he closed the book. Verse 20, sabi dito, and give it back to the attendant and sat down. Grabe yung parang, hindi nila kilala to si Jesus. Tumuloy-tuloy sa synagogue.
sa templo at kinuha yung scroll, yung Torah, yung Old Testament sa Isaiah, binasa. Pagkatapos basahin, ay umupo. Pero ang totoo ay itong binabasa niya na ito yung prophecy ni Isaiah, prophet Isaiah, na may darating na Messiah. At alam niya na itong binabasa niya na ito, siya yun. Pero of course, maybe hindi siya naintindihan ng mga tao, but yung anointing kasi alam naman that sabi nga dito, the Lord has anointed me to preach the good tidings to the poor. So, eto yun, and that in the end, sabi, matapos niyang basahin, umupo. So, hindi ko alam anong pakiramdaman ng mga tao. Parang ganito, synagogue, templo. Biglang may Jesus na umakyat na hindi alam saan galing. Na hindi, binasang Isaiah ng definitely with anointing. Kaya talagang, hindi ko alam yung experience. Siguro yung mga tao. At take note, templo to, synagogue to. Dito yung mga religious people. Nandun yung mga leaders, mga priests that time na, alam nyo pa yon, yung pakiramdam nila, sila itong mga madudunong, sila itong magagaling, at sila itong mga aral, sila itong matatalino. Tingnan nyo to. But sabi yung detail matapos niyang basahin, sabi, binigay sa attendant yung scroll, yung Bible, and then sabi, umupo siya. Then, ano sabi dito? Tignan niyo. And the eyes of all who were in synagogue were fixed on him. Of course, sabi, sino yun? Fixed on him. Sa kanya lahat, And he began to say to them, eto sabi ni Jesus, today, this scripture is fulfilled in your hearing. So parang, bigat nito. So, sabi dito, verse 22, so all bore witness to him and marveled at the gracious words which proceeded out of his mouth. Sabi, grabe ito. So, namangha sila, na-amaze, nagulantang, sino yan? In the end, sabi dito, tignan nyo, and they said, is this not Joseph's son? Alam mo ba yun, yung in negative, ano ba pwede? Yung question? Kasi nga, kilala nila si Jesus. Sino yan? Bakit ganun na lang yan, yung anointing yan? Paano niya dineliver yung book of Isaiah ng very clear? Naggulat sila that in the end, yung tanong na, hindi ba anak yan ni Jose? Ito yun, is this not Joseph's son? My friend, I'm going to talk about exceptionalism. And that is my title. Pakilagay ako. Nag-stand up. Andiyan ba yan? Exceptionalism means, dinignan ko sa dictionary yan, a belief that something is exceptional, unusual, stand out. Yung unusual, yung parang, bang klase ito? At of course, yung nagbabasa ng scroll, matatalino, mga aral, mga may sinabi. Pero nung umakyat si Jesus at ni-recite ang sa Isaiah 61, sabi, they marveled. Nagulantang sila so that in the end, kumuha sila ng isang negative question. Hindi ba anak to ni Jose? Na parang sinasabi nila, hindi siya tama. Teka muna, na parang wala sa order. Teka muna, ganun yung kanilang pag-iisip. Sometimes sa buhay natin, kanina, an example ko din, even here in our church, in Christ City Church,
alam nyo, wala naman nag-start tayo, wala naman tayo talagang parang pinagmulan in grande ng pinanggalingan. At ang madami sa inyo, alam naman to na para tong sayaw ng tingin, parang putok sa buho. Kasi wala naman talaga siyang parang nagsimulan ng isang mga matatalinong mga tao, sinimulan ng mga mayayamang mga tao. Hindi po ganun yung kwento natin But, hindi ko alam na-example ko lang naman to kasi naiintindihan ko itong pinagpag-uusapan pa natin at itong kalagayan ni Jesus. Nung mag-stand out siya at napansin siya at nakita na meron siyang potential, ang una agad tanong ay negative yung panggagalingan That, hindi ba anak to ni Jose na kalpintero? Na mahirap lang ang buhay nito. Pero yung tanong nila ay kine-question nila yung katotohanan na nakakakita sila ng something sa taong ito. Hindi ko alam dinadagdag ko lang naman, kwento lang din naman to natin na tayo ay alam natin to, alam ko tong kwentong ito na galing tayo ng Star Mall, but alam naman natin yung kwento natin, galing tayo sa wala. Nag-Star Mall tayo at ang ating mga katabi doon, may 2 churches doon that are mega churches. Hindi ko nabanggitin, but wala naman problema. They are our brethren. But nandun tayo, nakikipag-compete. Hindi ko alam pwedeng sabihin ng iba, sino ba yan? ICC. Na parang wala namang history yan, wala namang pinanggalingan ata yan. But we excel. For the past 10 years, nandun tayong lumalaban na wala naman, friendly competition because they are our brethren. But in our heart, in my heart, nga naman, sino ba kami? Wala kaming millions of pesos. May mga ganun But si Lord ay dineliver tayo. That ang Diyos ang nag-supply for the past 10 years. Sabi ko nga, check our record. Wala tayong bad record dyan. Never tayong sumulat sa management ng mall that please give us favor or hindi kami makakabayad ngayon. Wala po. Wala tayong record ng ganyan. In fact, nagtapos tayo doon that ayaw nila tayong paalisin kasi anong sinasabi nila? You have your good record. Pupalapakan mo muna si Lord. Alam niyo po ba yun? May mga ganun, that, sige, ma-amaze kayo. Hindi ko alam, but ito, na binanggit din dito. So, saan ba papunta itong ating pang-uusapan? So, pwede kong sabihin that ito ay exceptional. Ang church natin ay meron siyang ebidensya na ang church na ito ay tumatakbo o lumalakad ng merong ganitong klase ng kwento. Yung word na exceptional. Sige, palapakan mo pa si Lord. Hallelujah. In Luke chapter 4, verse 22, dito ako magpo-focus. At ito naman yung text at ilagay natin sa context. Then ito yun Ito yung pinaka dito, highlight nung sabihin nitong mga religious people that, is this not Joseph's son? Is this not Joseph's son? So, ito po yun. Friends, hindi ko alam bago nila ito naitanong, nakita nila, nahamon sila ni Jesus, na etong Jesus na tumayo, hindi naman to nag-aral. Pwede. Wala kasing sinabi ang Bible na ang sabi lang, siya ay pamilya ng mga kalpentero. But the fact that nandun yung tanong nila na minaliit nila si Jesus, pwede talagang itong si Jesus ay mababa talaga ang kanilang pagkakakilala dito. So, pwedeng nagalaw ang kanilang pride dito kasi naramdaman nila na mas parang magaling to sa atin. Kaya nga, sabi nga ng ating binasa, they marveled, na namangha sila at nagbagay sila ng isang tanong na galing sa negative na parang sinasabi nila, imposible to.
Hindi ko alam, pwede sabihin na, tayo nag-aral ng napakatagal, pinaghandaan natin lahat to, at may mga sinabi naman tayo, pero parang, mas magaling tong Jesus na to. So, exceptional. So, tingnan natin. Ito yung argumento. Ito yung kwento nitong text at yung buong context. So, nagkaroon sila ng pagbabago ng kanilang kaunawaan. In fact, doon pa lang ay mayroon ng inilalagay sa kanila ang Diyos na mali kayo sa inyong perspektiba. Na para bang ang may karapatan lang ay matatalino, ang may karapatan lang ay mga aral, ang may karapatan lang ay mayayaman, o yung mayroong pangalan sa estado. Ang dami na bago, nung makita nila si Jesus, that nung tumayo, komportable masyado, with power and anointing. Sige, palapakan mo si Lord. Meron akong gusto pang sabihin dito. Tulad ng sabi ko kanina, He changed the way they view God. Dito mga religious people. Kasi ang akala nila ay sila ay napakadunong nila at napakagaling nila. At yung kanilang mindsetting ay pupwede na, oo, that time, alam nila yun, na may sinasabi ang Bible sa kanila that darating ang Mesiyas. But hindi sa klase ng katauhan ni Jesus. Dahil ang iniisip nila, yung darating na tagapagligtas ng bayan ng Israel, that time, dahil ang akala nila, sila lang to eh. O pwede naman, yun ang ipinangako sa kanila ng Diyos, that darating ang tagapagligtas at isisilang sa kanilang bansa. But yung kanilang perspektiba na yung isisilang o yung magiging hari ng Israel na darating ay hindi sa katauhan ni Jesus na anak ng isang kalpintero. So, meron akong gustong sabihin dito, pwedeng iniisip nila, hindi, ang perspektiba nila ay maipapanganak yan sa palasyo o mapapanganak yan sa isang mayang pamilya o kilalang pamilya o sa mga magagaling at matatalinong pamilya. Kaya nawendang sila eh. Nung nakita nila na, may sting ito. But that in the end, nandun sila sa isip nila na, hindi pwede yan. Hindi ba anak ni Jose yan na kalpentero lang? Ganun yung kanilang perspektiba. In the end, ay nakita nila na, ito ang Diyos ay, He changed the way that yung view na meron sila about God. He changed the routine of, andyan ba yan? Ritualism. Yung pagdating sa synagogue, sa templo, puro ritual, paulit-ulit. Hindi ko alam, may mga religion na ganito dito eh. Hanggang ngayon, nag-i-exist. Na ritual lang ang ginagawa. At alam mo na, saan magtapos? Paano nagsimula? Paulit-ulit, ritualism. Nagri-ritual lang. At eto di naman to lang dito to nagsimula. But even sa panahon ni Jesus, ang mga templo, yung mga simbahan, ay nabubuhay sa ritual. Ritual, ang mga tao ay parang pumasok ng hindi na-amaze, hindi nag-marveled, whatsoever, walang mga tanong, dahil normal ang pinag-uusapan at paulit-ulit. But that time, nakita natin, sabi, they marveled. Nagkaroon sila ng parang nagulantang sila that meron pa bang ganito na parang ang simbahan nagpa-plot na lang. That in the end, He challenged their ideas. Dami yan, Doon palang unang bungad palang ni Jesus, ang dami nilang natanggap na mga mensahe ng pagbabago. Sige, palapakan mo si Lord. So, ito yung unang ministeryo na kanyang ginawa sa harapan ng mga tao. So, friends, ganda nung ginamit niya Isaiah 61, but di nila naintindihan. Because their problem was, they did not recognize what God was doing at that moment in their lives. So, sometimes ito din naman na ang Diyos, ang madami, kahit nagsasalita na, di mo maintindihan.
At dito, nung sabihin niya, siguro that time, kasi kung balikan ko ang history, nung ito si Jesus ay hindi pa nagsisimula sa kanyang ministeryo, ang mga tao talaga, that time, sa panahon nila, wala nang salvation. Kasi sila ay nakapaloob sa law. At talaga naman sinabi na ng Bible na walang sino nakasunod sa law. Nagdepende sila sa law, pero ang Bible ay nagsasabi wala kahit isa nakaabot sa kalwalatian ng Diyos. So, they are bound to hell. Ito po yun. They're bound to hell even though that they are very religious people. Kasi nga, nandun sila sa law, pero ang Bible, sabi, walang nakaabot. Wala kahit isa na nakaabot sa palatuntunan ng Diyos. Kasi, for example, yung 10 Commandments, binigay sa kanila, kailangan mong sundin lahat yun. Na mismo yung isa, wala na. Hindi ka na pasado. So, yun yung law. But eto, ang Diyos gumawa ng paraan. So that hindi nakita niya ng tao ay wala ng salvation because hindi nila kayang sundin ang law. Ito si Jesus, ito yung pinangako talaga niya even sa Isaiah 61 na darating itong Messiah na ito, magiging tagapagligtas. Once for all, hindi na law pag-uusapan, kundi bayaran na ang kasalanan ng mga tao sa isang beses na lang. Kasi that time, kung ang law, ang titignan natin, ang mga tao ay from time to time nag-o-offer ng mga animals. Nag-o-offer because of their sin. But ang Bible nagsasabi, hindi naglilinis ng kanilang mga kasalanan, kundi nagtatakip lang. Dahil yung blood ng animals ay hindi kayang magligtas ng soul. Nagtatakip lang upang magkaroon ka lang ng pagkakataon na, sige, makanig mo ang Diyos for this time. Mag-offer ka. But hanggang doon lang yun. But kung ang pag-usapan ay salvation, hindi kasama yan because yung sin mo ay nandun pa rin, nakatago lang. So eto, si Jesus dumating, unang binuksan yung prophecy ni Isaiah na nagpapakilala na that darating ang Messiah. At binasa niya, hindi siya naintindihan ng mga tao na habang binabasa niya, tinutukoy niya sarili niya. Ako to. Ganda, no? Si Jesus, alam niya saan niya bubunutin yung salita ng Diyos. At sabi, umakyat, kinuha yung scroll, kinuha sa attendant, at specifically, binasa niya yung Isaiah 61. At yung Isaiah 61, ang tinutukoy siya. Pero hindi siya naintindihan ng mga tao. Sabi niya, di ba anak yan ni Jose? Cannot be. Hindi siya. Kaya nga, sabi ko kanina, itong mga taong ito na nakapakinig ng unang mensahin galing sa Panginoon, ito din yung mga tao na nagpapako sa Kanya sa krus in the end. Sad na. Sad na. So, why? Because their problem was they did not recognize what God was doing at that moment in their lives. Jesus said that was sabi, the scripture would be fulfilled in front of their eyes. Di ba? Yun ang binasa natin. So, siguro sa umagang ito, aga pa naman, nasa introduction pa lang ako. Hayaan niyo ako magtanong-tanong ng konti. At para maging personal tong usapan, baka sabi mo, ay hindi ako yan, ay hindi ako yan. Ikaw yan. Tayo to, kinakausap ng Diyos. Do you recognize what God is doing right now in your life? Kasi, the time, hindi nila alam, may ginagawa na ang Diyos sa kanila, pero mali pa rin ang mga perspektiba nila. Dahil hindi nila alam na may ginagawa na ang Diyos sa kanila. At maybe in our time today, nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos, pero parang laging deadma at ang trouble ay hindi mo alam na ikaw na itong kinakausap ng Diyos.
Ikaw na itong kinakausap ng Diyos. Do you know that what is going on right now habang pinakikinggan mo to? So ito'y mahalaga. At least alam mo, okay. Akong kinakausap ng Diyos dito. At alam ko to. Anong nangyayari sa usaping ito? Unlike those people before, that they marveled so that in the end, ang nakita nila negative. Friends, sometimes, yun na nga kung ano ang nangyari sa'yo sa mga nakaraan. Kanina, tinignan ko yung nakaraan ko na, bandang huli, meron palang bahid ng Diyos yung kwento ko. Na parang wala lang, mga maliliit na sandali lang, pero meron palang preparation ang Diyos. Alam nyo ba, na parang ang Bible, si Jesus, hindi naman kinento ang buong buhay niya Kinento siya, paano ipinanganak, paano ipinaglihi, paano ipinanganak. After 12 years, sinabi lang na nandun siya sa templo. After that, wala na. At lumabas uli siya, 30 years ng kanyang buhay. But, of course, yung kasing tanong ay, hindi lang ito yung parang nakaraan mo lang ang mahalaga, but yung today mo. Yung dugtong nung nakaraan mo ay yun yung mahalaga. Na ma-recognize mo kung ano naman ang ginawa ng Diyos ngayon sa buhay mo. Right now, in the midst of your ordinariness. Yung parang normal lang. That in the end, yung tanong, do you see it? Na parang normal lang, pero at least, na ngayon, nakakakita tayo na may something na, may kinalaman ng Diyos sa mga buhay natin. Kaya nga, ano sabi niya? Today, this scripture is fulfilled in your hearing. Today, this scripture is fulfilled in your hearing. Pwedeng may mga makaraan, but sinasabi niya, this is it. Makikita mo na itong madidinig mo ngayon, today, sabi niya sa kanyang kausap, doon sa synagogue, is fulfilled in your hearing. Kung ako, sabi ko nga kanina, ang inyong tanungin, I need the God who invades my today, not my yesterday. Tapos na yun Preparation that is finished. Naging mga preparasyon lang yan. Kung ano man yung mga pinagdaanan mo ng mga nakaraan, di ko alam. Positive ba yan? Negative ba yan? Pero ako naniniwala that may kinalaman ng Diyos dyan, but that is past. But yung buod ay tignan mo yung today. Bakit ba naranasan mo nung mga nakaraan, yung mga naranasan mo for the preparation of your today? And today is the day. Sige, palapakan mo sa Lord. Ganda, no? Sana nabi ni Jesus, today, this scripture is fulfilled in your hearing. Sabi ng mga tao doon, ano sinasabi nito? Then, he closed the book. Di ba sabi? And sat down. Sometimes, sa mga ganito, sabi ko nga kanina, eto, introduction pa lang, pwede ko naman sabihin na, uwi na tayo. Close the book. Maliwanag pa sa sikat ng araw naman na may narinig na tayong mensahe. But, sige, tuloy pa natin. Anyway, may oras pa naman Balikan natin yung experience nitong mga tao na nakinig kay Jesus. They were shocked at what He did. Because He had done an exceptional. Sabi na, more than dun sa capacity nito. Hindi ba anak to ni Jose? Ramdam nila yung anointing. Ramdam nila yung power. Ramdam nila yung salita ng Diyos ay talagang buhay. Kaiba-iba yung kanilang experience. Meron akong gustong sabihin dyan.
he stand out. They were, ano bang word? Impressed. Sa kabila ng anak lang to ng kalpentero. Mga kapatid, sometimes, yun na nga. Tinatanggap natin yan. Hindi ko alam pumapayag tayo na ibaba tayo ng madami. Maliitin tayo. O maybe, etong sermon nito, pumapayag ka kasi na maliitin mo yan sarili mo. Kaya, yun ang nagaganap. Si Jesus hindi nagpadala sa kanila. Although alam ni Jesus na minaliit siya. Pero na-express niya na yung power and anointing. Naibaba niya na. Pero hindi siya nagbago. Sabi, ganda very firm. Sabi, binalik sa attendant, umupo sa upuan. Ganda, So, meron pa akong gustong sabihin. So, ano ang mga aral na dito sa nakita natin? Dahil sometimes, yung mga tao, hindi ko alam, tayo, na kahit na andun na yung ebidensya, ramdam mo that this man may something ito. Di ba? But that in the end, hindi sila nagbago. Kaya nga sabi ko kanina, etong mga taong ito, unang-unang nakapakinig ng mensahe mula kay Jesus, the first message that Jesus gave to them bago siya magtuloy-tuloy sa ministeryo. Pero ito din yung mga tao ang nagsumigaw na ipako siya sa krus. Dahil may mga tao na kahit na naniwala that Jesus is the Messiah, that Jesus is Lord, but ayaw nilang magbago. Hindi ko alam, Meron ba yun sa simbahan? Na sa maliit na pagkakataon, alam naman natin. Tama yan na nga. Labas-pasok sa simbahan, but pupwedeng that ang ending ng buhay, ipapapako mo pa rin si Jesus sa krus. Dahil ayaw mo magbago. So, hindi lahat ng pumupunta sa simbahan ay ligtas. Sorry sad to say that. Hindi lahat ng nagsisimba-simba ay may assurance. Dahil kahit na pupunta ang tao sa simbahan, kung ayaw magbago, sila pa rin itong that in the end, magpapapako kay Kristo sa krus. Trouble, So sana ay maging paalala sa atin na pwedeng mangyari ang mga bagay na to. Na that in the end, dito, kanento nang wala lang, meron tong pattern at reminder, babala. But dito, kung makita natin, pwede din natin siyang gamitin bilang aral na hindi ibig sabihin na ordinaryo ka lang at mahirap ka at anak ka ni Jose sa tingin nila. At pwedeng indirect or direct sasabihin sa iyo, is this not Joseph's son? So that in the end, sabi mo, ay, okay. Anak pala ako ni Jose, stop na ako, tigil na ako. Hindi si Jesus. Hindi siya nakayanan o nadala sa ganong mga pagmamak. Nagpatuloy si Jesus sa kanyang ministeryo. Kaya nga, eto, kita natin, so that in the end, mas lalong hinusayan ni Jesus yung kanyang mga ginawa. So siguro ito din yung tayo na, oo, pwedeng laitin tayo, malitin tayo, pero at least alam natin na lalo nating inayos. Ginawa yung best. Pinaghusayan pa. Hindi ko lang sinasabi in Christ City Church, but pwede to, ikaw, sa buhay mo, na nandun kang, minaliit ka ng madami. Nadinig yung pangarap mo, pero naririnig mo na, taas naman ang pangarap mo. Parang hindi naman bagay sa'yo. Hindi ba, anak ka lang ni ganito?
Hindi ba dati ang buhay nyo, ganito, ganyan? Hindi ba galing ka sa mahirap? Hindi ba, ito ka lang? O pwedeng sabihin siya, wala kang tinapos eh. Kasi nga, sinukat ka doon sa kung sino ka. At ito ang ginawa kay Jesus. But meron akong gustong sabihin dito. Huwag kang pumayag. Mamaya pupuntahan ko yan. Eh, tanong nila, whose child is he? Is this not Joseph's son? A negative, question. Kasi tinignan yung kanyang katayuan. Isang kalpintero. But at in the end, ba't siya kaiba-iba? Friends, huwag kang pumayag. Sa bandang huli, babalik sila sa kanilang salita at sabihin, bakit may something ito? Ba't kaiba-iba ito? Exceptional. Na kung tusin, dapat ito lang siya eh. Ito yung title. Yung exceptionalism. Na, oo, pwedeng may ebidensya, whatsoever. But, huwag mong itulad ng sarili mo sa iba. Bakit? Sagutin ko yan. Because you are now the sons, or we are now the sons, and you are now the daughter and the son and daughter of the living God. Sige, pwede mo bang palapakan si Lord? Doon ka ngayon nakabase. Hindi na ito yung yung background mo, yung experiences mo, yung anong community ka meron, saan kang tribo galing. Walang kinalaman yan. Tayo na mga nakakilala na sa Panginoon, ang lagi nating sukatan na yung anak ka ng Diyos. At meron kang pabor. Sige, palapakan mo si Lord. So that in the end, kapag alam mo to, magkakaroon ka ng courage to break their perception. Yung hindi ka pumapayag. Sabihin, sige ka nga dyan. Ito lugar mo. No. That is not my place. Sumukat ka sa akin sa pagiging anak. Ang tatay ko si Jose. Ba't hindi ako pumapayag dyan? Dahil sumusukat naman ako na ang tatay ko, yung daddy ko, ay may-ari ng langit at ng lupa. Ang ganda. Ganda, ano? So ito talaga si Lord. Gusto niya itong maintindihan natin upang walang maging dahilan para wag mapangyari yung magaganda at malalaking plano niya sa mga buhay natin. Lalo na kung may kinalaman yung kanyang kingdom. Of course, church. Ba't ka tatayo sa parang, ito lang kami, ito lang kaya namin. Sumusukat tayo, ang sad to say, sumusukat ang madami sa pagiging tatay nila si Jose. Kaya ganun ang kanilang mindsetting. Ito lang tayo, kaya dito lang tayo. What? Mali sukatan nyo. Kaya nilalang nyo yan. Mali pinagkuhanan ninyo ng inyong sukatan. Hindi nyo sinukat kung ano yung tatay na magagawa sa inyo, yung tatay na may-ari ng langit at ng lupa. So that and then, doon ka sasabay sa plan. Ganda, no? Sige, palapakan mo si Lord. Friends, ulitin ko po, we are not Joseph's sons. No. Hindi ko alam. Sukatin ka sa ano ugali ng tatay mo. Sabi, nagmana ka sa tatay mo, lasenggo. Nagmana ka sa tatay mo. Hindi ko alam kung ano pang mga bagay na pwedeng makita sa tatay mo, sa magulang mo. Doon din, sasabihin, kaya ganyan ka din. Di ba? Yung mga nadidinig eh. Pero hindi na yan applicable sa atin na mga na-born again. Because we have our daddy who is in heaven na may-ari ng langit at ng lupa. Oh God! Kaya nababago yung mindsetting natin. Hindi mo tinatanggap. Nagkakaroon ka ng tapang para sabihin, either sa isip mo, sabihin mo, no. I don't accept that.
Hindi yan ang magiging future ko. Definitely. Hindi yan ang lalakaran ko, hindi yan ang susundan ko, dahil hindi yan ang pattern ko. Ganda, no? Ganda, no? Ganda. Ano nagpapapigil sa'yo? Pumapayag ka ng mga salitaan tulad nitong mga Pariseo. Dinedma sila ni Jesus. Sabi, binigay sa attendant yung scroll. Umupo. Ganito. So ano ang pumipigil sa atin? Sa'yo, pumapayag ka ba na limitahan ka? Ayon dun sa estado ng buhay na meron ka? O baka nga ito pa yung trouble, yung worst, ikaw na mismo ang sumusukat nito. At sinasabi mong, dito na lang ako. Ito kami. Mahirap nanay ko, mahirap tatay ko. Mahirap yung lola ko, mahirap yung lolo ko. Kaya, eto, mahirap din ako. Anyway, hindi man nakapag-aral magulang ko. Huwag na mag-aral. Samantalang ang Diyos ay dinadala tayo sa mas mainam. So that in the end, siguro ito yung tanong ko, or do you have the courage to break their perception? Hindi sabi mo, hindi yan. Mali kayo dyan. Sige, palapakan mo si Lord. Friends, ang sermon na to ay hindi sa mga tao o hindi para sa mga tao na parang, ano ba pwede? Gusto na lang maging ordinaryo. Atong sermon na ito ay doon para sa mga taong gusto niya pang dalhin ang sarili niya sa mas mataas. This sermon is for the people who can step into the realm of exceptionalism. Sige na. Gusto tayong display ng Diyos. Walang ma-attract sa atin kung wala tayo nito. Ordinary ka, isama ka sa ordinary, hindi ka mapapansin. Pero that if you are exceptional, isama ka man sa kapulungan ng mga ordinaryo, definitely makikita ka doon sa kalagitnaan. At yan ang gusto ng Diyos. So that then, huwag ka lang daan-daanan. Huwag ka lang daan-daanan. Ma-attract sa iyo ang madami. So that then, magtatanong sila, anong sikreto mo? At ito yung pagkakataon mo sabihin that, I don't know. Bastang alam ko, ang Diyos ang may kinalaman nito sa buhay ko. Ganda. Ganda, ano? Ito ba ay, mamaya gusto ko ito puntan, ito ba ay extravagant? Ito ba ay paghahambog? Hindi po. Meron itong gamit. So, ulitin ko po, the title of my message, Exceptionalism. Friends, we are not bound by who raised us. Saan kang galing tribo o whatsoever, I don't know. Ako, galing ako sa, sometimes may sermon ako, sabi ko, mukhang napuntahan ko na impyerno eh. Sa sobrang dami ng pinagdaanan ko sa buhay. Pero hindi yun ang naging dahilan para hindi ko makita yung magagandang bagay ng Diyos ngayon sa buhay ko. Sige, pwede mo bang palapakan si Lord? Simula nung tayo ay nagkaroon ng personal na relasyon sa Diyos, the God who owned the heaven and the earth, at that in the end, nagpakilala siya that He is our Father. Exceptionalism, it does not mean superiority. Tulad sabi ko kanina. Hindi ito para paghambog. Hindi ito yung parang, galing namin. Kayo hindi. Hindi po. Hindi ito yung ibig sabihin. Hindi ito yung parang magmamayabang ka at sabihin, kaiba-iba talaga kami. It is not arrogance. Para at least for your information, baka namamali tayo eh. Exceptionalism, it is kind of communicates. Yung kaya mong i-communicate sa iba, yung sarili mo, that in the end, pwede mong sabihin, yes, I am raised by Joseph, but I am
not Joseph's son. Pwede naman yun eh. Alam mo ba yun? So that, at least, hindi ka naman nagmamayabang o nagmamalabis o whatsoever. So that in the end, ay pwede mong sabihin that I will do things that I have not done before. O pwede yung mga panahon na na-identify ko sa sarili ko that I am Joseph's son. Now that I know that there is more than that, for this time, mangangarap ako that I will do things that I have not done before. Maybe that time, pwedeng nasa laulang mo yung buhay mo. Pag tinignan ka ng iba, sobra, nandun ka na sa punto na sinasabi siya, wala nang pag-asa yan. But that time kasi, di mo pa naintindihan that you have your Father who is in heaven. That nung malaman mo, nandito ka na ngayon, ito yung desire natin. Na gusto na natin mabago yung kwento, na yung mga bagay dati na hindi mo nagawa dito, nung maintindihan mo ngayon, I make it sure na gagawin ko na yung mga bagay na hindi ko nagawa noon. Ganda, no? Pwede ba mo bang palakpakan si Lord? Nawa ay, umabot tayo sa ganun. Yung desire that God, sorry Lord, hindi ko nagawa noon. But this time, God, madami na akong understanding na kung sino ka sa buhay ko, sige Lord, use me. Diba? Dati hindi mo nga mabanggit ang pangalan ng Diyos eh. But dumating ka sa punto na hindi lang pangalan ng Diyos ang babanggitin mo. Ikukwento mo pa yung kabutihan niya, anong ginawa niya sa buhay mo. Ganda, no? Sige, palaupakan mo si Lord. Ganda, no? And I know this. Sabi ko nga, habang kinikwento ko to, I see my experience, my life, na never in my imagination. Tayo ka dito? O maybe, ikaw, hindi mo akalain yan isang araw. More than that, doon sa expectation mo. Ang pwedeng gawin sa iyo ng Diyos. At proven naman yan. Dami ebidensya na ang Diyos ay hindi lang siya salita. Nagdi-deliver. Ganda. Ganda, na. Because that in the end, pwede mong sabihin that I'm not limited to the house that I was born in. Si Jesus, nga naman, napaka-ordinaryo, pamilya, kalpintero, hindi ko alam anong buhay niya doon that time. Napakahirap siguro din, hindi talaga. But si Jesus, nagtuloy-tuloy. Meron bang mga exceptional people here? Uy, dahil isa lang. So, ulitin ko po, at least, for declaration na rin yan sa buhay mo, that meron bang, there is any exceptional people here? Minsan, parang alanganin tayo kasi, totoo naman, yung ebidensya parang, mas lalong, mas malaki siya eh. Kaya parang ang hirap natin sabihin na, I am exceptional. Kasi yung ebidensya, pag tinignan mo, talagang nagsasalita na, you're not exceptional. But hindi kasi yung ebidensya ang magiging dahilan para hindi mo pwedeng ideklara yan. Ang pinangawakan mo dyan ay yung Diyos na nagsabi sa iyo that you are exceptional. Sige, palapakan mo si Lord. At may magagawa sa buhay mo. Oh God, thank you. Ang sabi ng mga Pariseo, yun na nga eh. Paano nangyari sa mamang ito? Di ba? Anak yan ni Jose. Bakit sobra yung anointing niyan, yung power niyan? Bakit parang mas magaling yan sa atin? Samantalan tayo, ay halos dito na tayo isinilang, dito na tayo nabuhay. Eto na nga tirahan natin eh. Maybe, yun ang sabi ng mga leaders, ng itong mga religious people. Di ba anak yan ni Jose? But ito, nagpakita na pwede na kahit galing ka sa anumang kwento mo, that in the end, kaya kang itayo ng Diyos pagkatapos. Sige, palapakan mo si Lord. Ganda. Brothers and sisters, hindi natin dapat tanggapin. Pwede, hanggang ngayon, nagre-remas sa'yo. Malit ka pa lang, sinasabi na sa'yo, ninuman. Sometimes, alam mo, worse, nanay, tatay mo, o sino yung mga tao na ganda sa'yo.
Wala ka ng future. Di ba? Wala kang pag-asa sa buhay. Di ba? Ganun. Hindi ko alam. Ano pa yung mga curses na gagapang ka sa mundong ito. Hindi ko alam. Pero hindi yan dapat na pinanghawakan. Hindi ko alam. Na-curse ka na ba? So, maybe, na-curse ka at gusto kong kunin tong pagkakataon na to that I break every curses na na-receive mo sa buhay mo. Mawasak na yan, malusaw na yan. At walang gamit yan. Hindi totoo yan. Kung kinurse ka ng mundong ito, gusto kong sabihin siya na binibless ka naman ng Diyos. Ganda, no? Ganda, no, Lord? Live like children of your Father who is in heaven. Ito naman yung totoo eh. Huwag natin tignan yung estado mo ngayon. Nagsisimula pa lang ang Diyos. Pwede. O nang nakaraan mo. But hindi ka mag-end up dyan. End up dyan. Hindi papayag ang Diyos na ano yung sinimulan niya sa'yo, hindi niya tatapusin yan. Live like Jesus who is exceptional in all His ways. Di ko alam ano. Paano natin naririnig si Lord? Na kung asawa kang babae, pwede mong sabihin, I will be exceptional wife. Sabi ko kanina. Kung asawa kang lalaki, pwede mong sabihin, I will be exceptional husband. Kung ikaw anak, I will be exceptional your daughter or your son. Ganda, no? Kung ikaw nanay, I will be exceptional mother to you. Ganda, no? Yung nandun ka lagi, oh. Nandun ka lagi. So, no, ayaw mo na, ganito lang kasi ako eh, palamura o whatsoever. Wag. There's more than, better than that. Exceptionalism. Hindi ko alam man, no? Sabi ko nga kanina, kung ako, gusto mo kong gawing kaibigan, I make it sure na magiging exceptional friend ako sa'yo. Yung pagtimbang-timbang mo ako sa iba at sabi mo, ba't bukod tanging kaibigan to? Yung bang, pag hiniwalay ka na, and then, ikaw ang nag-stand out. Sabihin, iba talaga to? Iba talaga to? Di ba? So that in the end, ay yung glory that may babalik sa Diyos, sabihin, Kristiyano kasi yan eh. Kristiyano kasi yan, born again. So, ma-attract sila sa mga born again. Sabihin, the best na kaibigan ng mga born again. Kung ikaw ay empleyado, magiging exceptional worker ka. Pwede mong sabihin that I'll be an exceptional worker. Hindi ko alam ano, sana lumabot tayo sa ganun. Hindi, ganito lang ako eh. Ito lang ako eh. Kahit janitor ka lang, pwede kang maging best janitor sa buong mundo. Pwede yun. Sabi, janitor lang ako. O, bakit? Mililit mo yung pagiging janitor? Lagyan mo ng point yan. Sabi mo sa sarili mo, ako ang magiging pinaka-best janitor. Di ba? Exceptional. Hindi mo pwede tingnan sa sarili mo, ito lang ako, ganito lang ako. Lagyan mo yan ng diin. Dali mo yan sarili mo kung saan ka nilagay ng Diyos na that in the end ay naiba ka. Hindi ko alam. Ako kasi inisip ko yung church. Nandun yung talaga na ako, yung buhay ko eh. That God, Lord, ayaw mo itong church na ito, maging blessing ito sa mga churches. Maging blessing ito sa city. Maging blessing ito sa community. Maging blessing ito sa country. Lord, hindi mo pwedeng dalhin yan doon kung di ka extraordinary. So, nandun ka, binibigay mo yung best mo. Hindi pa man, but samahan mo ako dito. Pwede pa pakisabi sa katabi mo, walang iwanan. Puntahan natin to. Sige, palapakan mo si Lord. Ganda, no?
Thank you, Father. Salamat, Panginoon. Stop acting like you are sick. Ano ba yun? Para pakiramdam lagi, meron kang sakit. Pagkausap mo, may sakit ka ba? Tamlay-tamlay mo. Acting like you're sick. That sometimes, nandun ka sa sitwasyon that stop acting that like you are victim. Kawawa naman ako. Stop that. Ano ba yun? Walang extraordinary dyan. At pwede mong gamitin yan so that sabi mo, ayoko na mag-church. Ayoko na dali sarili ko sa itaas. Dito na lang ako. Biktima na ako eh. Stop acting like you are weak. Ano ba yun? Exceptionalism. Ano ba yun? Dapat extraordinary. Ama na yan, parang mahina kasi ako eh. Mabagal kasi ako eh. Stop acting like you are nothing. You're nothing. Talang yung title mo, anak ka ng Diyos. At hindi lang siya nagpakilala na tatay, that yung tatay lang nagpakilala siya that He's your daddy. He's our Abba Father. Father, sabi ng Bible, nagpakilala siya na hindi lang tatay. Mararamdaman mo kung yung talagang pagiging tatay mo ko. At yung tatay, hindi niya pwedeng payagan yung anak niya na nasasalaula. Sabi mo that, dito na lang ako, daddy. No. Gagawin lahat ng tatay para mailagay ka at maiayos ang estado ng buhay mo. Sige, palakpakan mo si Lord. Ganda, no? Friends, don't tolerate and accept negative thoughts. Ito tayo, Ito tayo talo eh. At sometimes tayo na mismo, kinakawawa natin sarili natin. Kawawa naman ako. Hindi ko alam. Paano mo sinasabi yan? Pero ang Bible sinasabi, huwag mong gawin yan. Hindi ang bagay sa'yo. Yung sabi mo, kawawa ako. Walang sinasabi ang Bible dyan, patungkol dyan, na kawawa ka. Ang Bible sinasabi that you're blessed. Bakit? May paalala dyan, Proverbs 23 verse 7. For us, we think in his heart. For us, he think in his heart. Sabi dyan, so is he. Kakasabi mo yan, kakadeclare mo yan. Kita mo, ginagawa mo sa sarili mo. Bumabagsak yan. Lalo kang dadapa dyan. Dahil kung ano sinasabi mo, sa isip mo pa lang, o lalo na kung dinideklara mo yan, magiging ganyan ka. Siguro, suggestion ko, pag-uwi natin sa bahay, magsalamin tayo. Bawi tayo, sabihin, di ba? Sometimes negative talaga pag nagsalamin ka, tinitira mo sa sarili mo eh. Bawiin natin, bawi tayo, sabihin, ganda ko. Di ba? Ano ba ito? Pangit-pangit ko na. Bukas, pangit ka na. Di ba? Bawi tayo. Ito sabi, for as he think is in his heart, so is he. So pwede, bawi tayo. Mamaya, suggestion ko. Magsalamin ka, pag-uwi sa bahay, ganda mo. Pagising mo na umaga, wow! Sabi, ba't ka gumaganda? Sabi nung kapitbahay mo, kita mo yan. Impression sa'yo ng tao, iba na kasi una ikaw ang nagdeklara. God, hallelujah. Sige, palapakan mo si Lord. Friends, nothing will change until you change your mind. Nagsimula yan sa mind. Hirap ng buhay. Goodbye! Hirap ng buhay, harapin mo dyan.
Declare blessing to your life. I'm blessed. I have my Father who is in heaven na hindi ako pababayaan. He is my daddy. He is my daddy. Friends, dami ko nang nakitang mga Kristiyano na nakakalungkot, subsob. Hindi ko alam. But I think ito yung trouble. Sila na mismo ang nagpahamak sa kanilang mga sarili. Dahil wala nang sinalita, puro negative. I hate negative people. Promise, huwag mo na akong kasapin kung puro ka negatibo. Hanap ako ibang kausap. Mga hawa ka. At in the end, madidinig mo talaga. Wala ka na ba ibang kwento? Puro ganyan na lang? Wala namang ginawa ang Diyos sa'yo mabuti. Isasalin mo pa yan sa iba? Ibibigay mo yan sa iba? Tatanggapin ng iba yan? Yung mga kwento mo na puro panis na yan, nakaraan pa. Puro may amag na yan, whatsoever. Pakakain mo yan sa kausap mo. So that hindi yung kausap mo, bibiktimahin mo. Hanap kayo ba kausap? At pwede ba, keep your mouth shut. Kung dyan lang malandi na madidinig sa'yo, di ba dapat dinideclare mo yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo, lalo na tayo na mga Kristiyano? Sorry, Lord. Sabi ng Bible, John the Baptist says, repent, for the kingdom of God is near. Pwede pa tayo magsimula. So, siguro naman, say sorry lang. Sorry, Lord. Masyado kong inapi ang buhay ko, inapi ang sarili ko, masyado kong minaliit, masyado kong hinamak ang sarili ko. Yun yung pinaka-worst eh. Ikaw ang humamak dyan eh. Hinamak mo yung buhay mo. Ano ba itong buhay na to? Ano ba itong buhay? Sometimes may kasama pa nga mura eh. Di ba? Minumura mo yung buhay mo. O doon, no. Ang sabi, ano nasa isip mo? Sinasabi mo, makikita mo yan. And siguro, gutom na ba kayo? Kayo man nakikinig sa amin online, ano? Ganda ng aming pinag-usapan, but this is also for you. Sige, kunin mo to. Hindi ko alam, sa isang banda, kinakausap ka ng Diyos dito. At gustong-gusto ng Diyos na ilagay ka sa mas mainam. But because of that past, your past, yung declaration, at hindi ko alam kung sino ka at doon ka sinukat. At maybe sinukat mo yung sarili mo din kung sino ka noon. Gusto ko din sabihin sa iyo na hindi ka anak ni Jose. Anak ka ng Diyos. Thank you, Lord. Friends, repentance does not means only to cry. Ito yung ito yung isa sa kasinungalingan ng enemy. Sabihin, oh yan, umiyak ka naman na, okay na yan, iyak mo lang yan. Iyak. Bakit? I see people cry and did not say sorry. Sometimes, mali. Turo ng mundo, iyak mo lang yan. Without repentance, without remorse, walang restoration dyan. Walang deliverance dyan. Deliverance it came from repentance. Gusto mo ma-deliver sa buhay mo, sa sitwasyon ng kalagayan ng buhay mo, nanggaling yan muna o manggagaling yan sa repentance. Hindi lang yan iyak. Kasi pwede kang umiyak pero walang sorry, goodbye. Repentance simply means to change your mind. Change your mind. Na hindi mo na uulitin pa yung mga bagay na alam mo mali.
Ulitin ko po. Yung repentance is to change your mind. Hindi mo na uulitin pa yung alam mong mga nagawa mong kamalian. And that is repentance. Hindi yung, pwede naman. Hindi mo naintindihan yung repentance. Sabi mo, sorry Lord. Pero yung kalakip ng sorry mo, dapat may kasunod yan na, hindi ko na uulitin, Lord. Sometimes, naloko din tayo dyan. Di ba nagsorry ka na? Oo. Pero hindi mo naintindihan yung sorry mo kasi wala kang planong magbago. Repentance, it means iiwanan mo na yung dati mong ginagawa. Gusto ko pandagdagan, ano? Huwag ka maglala, akin din naman yan. It means you are living that situation that you have right now. Iwanan mo. Yun yung repentance. Yun yung sorry. Lord, bibitawan ko na to. Aayawan ko na to, Diyos. Pwede ba yun? Pwede ko bang marinig yung mga amen ng mga exceptional people? Opo, parang mahina. Pwede ko pa marinig ng mas malakas dyan? Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. Friends, no matter what they think, tapos na ako. Ano man ang sabihin nila sa'yo, o isipin nila sa'yo, now you are not only Joseph's son. At least, naintindihan natin na ang sinasabi sa atin ng Diyos sa umagang ito that we are God's sons or son. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Halika na, Pastor Micah. Nasabi ko ba na yung exceptionalism, hindi pwede magsama yung ordinary. Hindi po pwede magsama yan. Yung parang, andun kang maligamgam. Anyway, gumawa naman ako ng mabuti kahapon. So, okay lang ako gawa ng mali ngayon. O kaya, hindi mo sinasabi, pero yun yung totoo eh. Na, gawa ka na mabuti, pero may ginagawa ka namang mali. Hindi pwede yun. Ang tawag ng Bible dyan, maligamgam, at ang sabi ng Bible, isusuka kita dyan. Idudura kita, isusuka kita. Hindi pwede. Hindi acceptable. Sometimes, dun tayo eh. Anyway, nag-church naman ako kahapon. O, last Sunday, ngayon, wag muna. Hindi ko alam ano. Ano pa yung mga bagay na half-hearted? O kaya ay, nagbigay na ako last Sunday, ngayon, wag muna. Hindi ko alam ano, wala akong ibig sabihin, but sa maraming bagay. O kaya, ando ka sa, hindi ba? Bumawi naman ako sa iyo nakaraan. Pwede ba ngayon ay laylo muna ako? Hindi ba yung mga ganun, yung love na love naman kita nung isang araw eh. Kaya ngayon, okay lang ba? Hindi kita love? Parang hindi ko alam ano, na nandun lagi, but that is not exceptionalism. Kasi hindi pwedeng magsama ang exceptionalism sa normal o sa ordinary. So friends, sige na. Kasi baka nga naman, parang kontento na tayo. Okay naman na ako eh. That sometimes, hindi mabait. Sometimes mabait. No. Ando tayo na nag-i-aim that, pwede ba, that yung pinupuntos mo lagi, hindi. Kailangan ako maging maayos lagi sa harapan ng Diyos. Dahil minsan lang ako magkakamali, sasaulalain ko pangalan ng Diyos sa buhay ko. Na sa bawat ordinary yung ating kalagayan, nasasaktan natin ng Diyos. So, sige po, di ko alam ano. Pwede ba tayo magtapos dito ng yung hindi lang cry. Sabi nung ganda ng sermon, ganda ng message. Anong gamit niyan kung walang repentance?
Ano gamit niyan? Kung walang remorse? Ganda naman ginawa ni Lord. No. Lumabas tayo dito ngayon na magsisimuna tayong lahat. Kaya pwede ba tumayo tayo? Can we stand up? And sige po, tingin ko naman, wala namang exempted dito eh. Na lahat naman tayo ay may panahon na ando tayo sa ordinariness natin. Na pagka nandun na tayo, ayun na, nasasalaulan na ang Diyos, nababaliwala na ang Diyos, hindi na pinaglalaban ng Diyos, hindi na rin pinaglalaban ng buhay, ang sarili, basta na lang kung saan dinadala, kung saan-saan na lang lugar, hindi ko alam, na nasasalaula ang buhay, wala nang control. At in the end ay gumugulong-gulong na. Hindi ko alam. Sige, pwede pataas natin yung ating mga kamay. Tapos na tayo. Lord, God, nakita mo kami nandito, nakataas kamay ko. Kasama ako dyan, Diyos. Lord, gusto namin, Lord, mapunta sa hindi ordinary, God, that we are somebody, Lord. We are somebody because, Lord, hindi dahil sa kung sino kami o ano kami, anong galing namin, o anong talino namin, o anong yaman namin, o anong ganda namin, Lord. Lord, gusto namin, Lord, na mapunta kami doon sa extraordinary kasi ikaw yung Diyos, Lord, more than that, Panginoon. Ang pagiging Diyos mo, Panginoon. That God, Lord, walang pwedeng sumukat sa iyo. Hindi ka kayang sukatin, Panginoon. Lord, and that is our prayer. And I believe, Lord, that ang prayer na ito ay nakaangkla ito sa iyong mga salita, God, na hindi na kami kailangan dito na magsusumamo pa o makaawa sa iyo because this is your will, Lord God. And this is your word, God. Na, Diyos, sige, Lord, let your word, Father, let your will be done, Panginoon, sa buhay namin. Hallelujah. Yes, Father. God, thank you. Panginoon, salamat po sa mga salita mo. God, na hindi lang kami dito parang na-enjoy lang namin yung word mo, at parang na-appreciate lang namin, Father, but Lord, sorry. Patawarin mo ako, Panginoon. Sige, can you say that? Lord, sorry, Lord. Hindi ko alam, sadya, hindi sadya. Kailan ba yun? Kahapon lang yan o isang linggo? O hindi ko alam, paulit-ulit lang yan, paulit-ulit na mga bagay na hindi mo ipinaglalaban, na inilagay ka na ng parang normal na lang, but that is not your normal. Hindi yan ang normal mo. Hallelujah. That is not your normal. Ang normal mo ay nandun ka, na hindi ka pumapayag na ilagay ka dyan sa lugar na yan, na hindi mo yan lugar. Oh God, hallelujah. Father, thank you. Salamat po, Ama. Continue to bless your people. Lord, thank you, Lord, sa 9 a.m. service natin. God, thank you. And Lord, binibless ko yung mga nanonood sa amin right now, Panginoon, sa aming online, sa Facebook, sa aming sa YouTube, Panginoon. God, bless your people. Sige, binibless kita. Hindi ko alam, habang pinakikinggan mo ako, sinasabi sa iyo ng Diyos na mahal na mahal ka niya. That He is your daddy. Hindi lang siya tatay mo. He is your daddy. Hallelujah. Na wala na siyang inisip sa iyo, kundi mailagay ka sa maayos ng buhay mo bilang kanyang anak. Father, thank you. Father, thank you. Salamat, Panginoon. Lord, sa mga nanonood sa amin online. And thank you, Lord, sa ginawa mo sa amin, Lord, sa umagang ito, Lord, sa In Christ City Church. Father, bless your people. Sige, sige, tanggapin mo ang pagpapala mula sa Panginoon sa umagang ito. Pwede mo ba taas pa yung kamay mo? At gusto kong sabihin sa'yo that the Lord will bless you. And bless you, the Lord will bless you. Ito lamang sa araw na to, and the Lord will bless you forevermore. Hallelujah, Father, thank you. Salamat po, Panginoon. Diyos, sige, Lord, ingatan mo bawat isa sa amin. Lord, I speak protection, I speak provision. Lord, Father, I speak favor sa buhay mo. Hallelujah. Receive. Sige, I receive. Sabihin mo, sige, tanggapin mo yan. Hindi yung parang nandun ka na naman negative. Sabihin mo, wala naman. Hindi ba sabi ng Bible, sige, huwag mong isipin yan, huwag mong bigyan ng puwang yan, dahil kung ano iniisip mo, yan ang mangyayari sa'yo. Meron! Hallelujah. Meron. Sige, sabihin mo, meron, Lord. Hallelujah. Father, thank you. Salamat po, Ama. Lord, thank you for all the blessing that we receive, Lord. Ngayon pa lang. Hallelujah. We give you praise, oh God, and we give you glory. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen.
Pwede pa mas malakas pa yung amen mo. Amen! Hallelujah. Sige, palapakan mo, Lord. Hallelujah.